Hi po. Hello. Basit lang, rehearsal lang to. Kinakabahan si Ma. Ay, nagagalit siya. Kasi syempre, mami naman huwag mo na akong kuhaan. Ito na nga yung pahinga ko eh. Sabi ko, saglit lang naman. Tapos na-realize ko, nung sinabi mo sa mami mo, na gusto mo mag-artista ng 5 years old, walang sabi-sabi, kahit buntis ang mami mo, sinamahan ka niya, pumila siya sa Starstruck para matupad mo yung dreams mo. Naiyak ako. Di ba? So ganito ang conversation ng tatlong generation ng ibang edad. Ilan anak mo, Grace? Dalawa sila. Siya yung aking panganay. Tapos yung aking bunso ay 20 years old. Ang bata mo pa, 47. 40s is the new 20s daw po eh. It is. And it's not only the new 20s. Ako, for me, 40s is the full-blown essence of a woman. Mas mararamdaman mo yung pagkababae mo in your 40s. Dahil siguro malaki na yung mga anak ko. Nung time na kasi 30s pala ako maliliit. 20s maliliit pa lang sila. So yung buong oras mo, gugugol mo lang sa kanila. Wala ka ng time sa sarili mo. Hindi po nasistress sa amin si Mami kasi mabait kami. Hindi, No, hindi. Pero totoo, mabait talaga sila. Hindi nila ako binigyan ng sakit sa ulo. Ikaw pala ang unang nag-desire at nangarap na mag-artista. Konti lang. Gusto mo mag-artista ng Oo, bata? gusto ko. Hindi naman gusto, pero hindi ko naman talaga pinush na mag-audition. Gusto ko lang. Dream ko lang. Ba't mo nagustuhan mag-artista Ay, noon? mahilig kasi ako manood ng TV noon eh. Lalo na yung Ang TV, yung Esperanza, yung kay Judy Ann Santos. Yan. Pero hindi naman ako nagtangka na mag-audition. Kasi alam ko naman, Sino ang idol mo ba dati? sila Desiree, sila Lindsay Custodio ba yan? Ay, oo, Lindsay Custodio, Yan, oo. yes. Sila Jolina. Jolina. Yan nga yung mga era na yan. Angelo De Leon. Ay, bata pa siya noon. Bata. Hindi ko na po naabutan ata. 1998 kay. 98. Oo, 1998. 1998. Kasi nagpakasal si mami mo, 1999. Millennium. Kunti na lang. Gen Z ba siya? Gen Z po ako. Parang border ng Gen Z saka millennials. Ako, Gen X, Gen X ata. 1977. Oo, kasi si PJ kausap ko, si Piolo. Sabi niya Gen Gen X daw X, siya. Ako millennial. Millennial. So Gen X, millennial, and Gen Z. Gen Z. Okay, so ganito ang conversation ng tatlong generation ng iba't-ibang edad. Yung perspective. Pero hindi, kasi ang ganda ng relationship and ng dynamics nyo mag-ina. Kasi parang na-reach nyo na yung point na para kayong magbarkada. But may boundary. May respeto po, may respeto. Yes, di ba? Pero usually ganun po ako maglambing kay Mami. Parang nangungulit, nangaasar pag may ginagawa siya. Pag nasa mood siya, makulit siya. Pag wala siya sa mood, ano lang yan, tahimik lang yan tahimik siya. lang talaga. Siguro pagod sa taping, gano'n. Pagka gano'n, hindi ko naman siya kinakausap. Paano mo napayagan na mag-artista siya? Kasi 5 years old? 5 years old po. Starstruck Kids? Starstruck Kids. 2004. Yes. 2004. After yan ng kay Lamar Heras, Jenny Lynn. Kaya po nagka-idea ng Starstruck Kids kasi pinapanood ko sila Mark Heras and Jenny Lynn dati sa TV. Naalala ko yung TV namin maliit, tas nasa taas ng cabinet. Naalala mo Doon ako yan. Yung ganun pa, yung square. Iyon. Tapos yun, nagyaya siya sa akin na mag-audition daw siya. At 5? Oh, wow. Siya. Hindi ko naman siya mag-artista ka, anak. Nagulat na lang ako sa kanya, naghuhugas ako ng plato noon eh. Mami, samahan mo ko mag-audition ng Starstruck Kids. Tapos sabi ko pa sa kanya, naku anak, alam ko pag mga ganyan, mahaba ang pila. Buntis ako nun sa bunso ko. Buntis si Mami. Ano talaga siya, Mami, sige na. Sabi ng daddy niya, samahan na lang natin. Siya talaga may gusto mag-artista. Mga nakailang malls po kami nun. Tapos yung huling mall, pinakahuling mall nila, talagang pumila na po kami ng madaling araw kasama yung tito ko po. Kasi Para- last day, 5 years old ka na. opo. kasi last Gusto day niyo na yun talaga. Last day na talaga. taping, so kailangan makahabol. Tapos nung yun, nakuha siya, syempre sa isang room na lang, papakita mo yung talent. O anong talent mo, Miguel? Sabi niya, singing po. Ang lamya-lamya niya. Sabi ko, hala, bakit ang lamya niya? Marunong ka bang mag-dance? Opo. Kaya sige mami, tatawag na lang po kami ha. Habang naglalakad kami pa uwi, pinapagalitan ko siya. Sabi ko, ikaw, pinipilit mo ako mag-audition, tapos ngayon nandyan na ang lamya-lamya mo naman sa audition, hindi ka na makukuha.
Tapos, Ang storya po nun, nag-jeep kami pa uwi. nag-jeep kami po. Nakasilip ako sa bintana, umiiyak pa ako, nililipad yung luha ko. Umiiyak siya. Parang teleserye. O kasi ayaw ko nga siyang samahan kasi nga hirap ang pagbubuntis ko. Tapos makikita ko yung audition niya, lalamya. Sabi ko, ikaw pinipilit mo ako tapos lamya ka naman mag-audition. Hindi ka na, syempre, kasalanan ko din yun. Dapat Yes, hindi yes, ko yes. ginawa yun sa kanya. Ako naman sinigawan ng daddy ko sa bus. Simula ngayon, hindi na kita sasamahan sa Ayan. kahit anong audition. Ginanon ako. Iyak-iyak din po kayo nun. Uy, miyak ako kasi sabi niya, kung akala mong naglalaro-laro lang tong mga ginagawa dito, kung di mo siseryosohin, kasi yung time naman na yun, tatamad-tamad din ako. Pero gusto ako yung nagyaya. Pero nung nandun ako, tatamad-tamad. Siyempre, bata ka, 5 years old kid. Ilang taon po kayo nun? 9. Ah, Pero naalala mo yun na pinagalitan ka? Umiyak siya. naalala ko po. Actually, hindi lang sa labas ng mall. Simula elevator hanggang palabas. Pag-uwi. At saka pinapagalitan hanggang sa ako. bahay Hanggang na. pag-uwi. Buo ka na sa bus! Galit na galit sa akin. Pero alam mo, hindi ko nakalimutan yun. Sinabi ko sa sarili ko, kasi 9 yun eh, yung next audition ko, siseryosohin ko. Ikaw, so ano nangyari nung time na yun? After nun, kasi hindi na po ako nag-audition ulit eh. So, nakuha na ako. After 1 week, After tumawag sila. So, wala na pong next audition. Tapos, parang kinalimutan ko na gusto kong maging artista. Then, eventually, may tumawag kay mami. Ayun. So, nag-guilty ako. Nung Nakapasa tumawag. pala siya. Nakapasa siya. Pinapunta kami ng GMA. Yun na, tuloy-tuloy na. A week before, sinasabi na, hindi ka na magiging artista. Tapos 1 week Natatandaan after, mo pa. sabi sa'yo, magiging artista ka eh. Maganda joke. Hindi na. So after nun, nagtuloy-tuloy na yung pag-artista mo at 5 years old? Yes, nagtuloy-tuloy po. Pero may times na dumaan sa awkward stage. Alam mo, parang hindi na 12, 13, 14. 12, mga grade 6 hanggang second year high aha. school. Doon nag-focus po muna ako sa pag-aaral. Tapos after, siguro 14 years old, relaunch yun, tuloy-tuloy na ulit. Ako feeling ko ang laki ng importance na may suporta ng isa sa magulang. Ayoko din siya, nung time na yun, ayoko ipaubaya sa iba. Mm-mm. Gusto ko rin talaga mag-guide siya. Saka hindi po nila pinasok sa utak ko na artista ako. So, lumaki ako na simple lang talaga po kami mamuhay. Wala yung, oy, sikat ka na, kailangan, bawal ka dyan, bawal ka dito. Kung kaya kong mamuhay ng normal, tinatry pa rin po namin. Pumapasok sa school. Kailangan magawa niya rin yung mga normal na ginagawa ng mga normal student. Kasi yung daddy ko teacher din po eh. Saan mo pinaka-tinutukan yung anak mo, mami? Nung nagbibinata na kasi sa showbiz, syempre nagkakaroon na siya ng mga partner, mga girlfriend. Love team. Yan, mga love team. Yun, ganun. Ano yung ina-advise? Ay, nagtawanan na sila. Okay, parang may mga... Medyo ano kasi ako eh, nung bata-bata pa siya, medyo strict ako sa kanya. Ah, Oo. Kailangan bago mag-12, nasa bahay ka na. wow. Oo. Ano na siya noon, mga 16, 17. Gano'n ka strict si mami mo? Hindi naman Hindi masyado. naman super strict, pero may limitations pa rin po. Parang Like? kunyari, bawal masyadong magpagabi. Yung gimmick-gimmick, hindi masyado. Pero once in a while, pinapayagan po ako. Kasi siguro kung hinigpitan ako ni mami, di ba Pero may noon yun. tendency Rebelde. magrebelde. Pero noon yun, nung medyo bata-bata pa siya. Pero nung nag-ano na siya, mga 21 na siya, medyo niluwagan ko na siya. Kasi 21 naman na siya eh. Yun. Paano mo siya i-describe bilang isang anak? Responsible, mapagmahal. Malambing ba siya? May times na suplado. I have my own ways, kumbaga. Mas malambing yung bunso ko. Bunso! Oo. Ang panganay hindi malambing. Siguro, Pansin ko. siguro kasi bihira lang kami nagkikita na lagi dahil lagi nga siya nag-work. Kaya lagi ko nakaka-bond yung bunso ko. Parang sa akin, hindi nakakailang maging vulnerable masyado in front of her. May ganun ang panganay. May ganun nga. Tsaka kasi pag panganay ka, medyo mas tinitake on mo yung responsibility. Mas parang may feeling ka na I have to be responsible kasi ako yung Responsible eldest. Paano nung kumikita na siya? Paano na yung naging dynamics? Dati kasi, nung yung pera niya ako humahawak, nung nag-21 years old na siya, binigay ko na sa kanya yung bangko book Talaga? niya. Paano yun? Tinuruan mo ba siya? Mami, paano mag-handle ng Ito finances? yung pera mo, anak. Ganyan na. Ito yung savings mo. Ganyan, ganyan. So, sinabihan ko siya na, huwag masyadong magastos.
eto, magaling humawak din ng pera. Practical po. Di ako, medyo may pagkakuripot ba. Hindi siya medyo, kuripot talaga to. Pero okay naman yun. Panganay. Oo, okay naman yun. Ewan ko kung bakit. Siguro dahil na-witness mo, dahil panganay ka, na-witness mo yung hirap ng mga magulang mo, paano kumita at paano itaguyod yung pamilya. So, nung ikaw na yung kumikita, parang kahit may pera ka, yung nahirapan kang Kaya nga. gastusin. Mas Ganun naman eh, pag yung pinaghirapan mo, parang ang hirap gastusin, ano? mas madali pong gumasto sa akin para sa ibang tao. Sa mga, kunyari, support sa bahay, ganyan. May papabayar, okay, go. Pero pag sa sarili ko, pag may, alam mo yung hawak ko na, babalik ko pa. Next time na lang. Sa love life, anong lagi mong ina-advise? Ay, Share natawa ko si muna Miguel. Natawa si Miguel. Hindi naman Oo, ako. may mga nakabasa ako, ha? Naku, talagang tatlong magaganda yun. May Bianca Umali, kay Lynn, may Barbie. Oh, talagang lahat ng magaganda. Oh, Gwapo siguro kasi. lover, mapagmahal lang masyado. Lover boy. Lahat naman ng naging girlfriend niya, naging okay naman lahat sa akin. Mababait naman silang lahat. Basta kung sino naman ang gusto ng anak ko, yun, gusto ko rin naman. Basta lang, may limitations. Full Like? support naman po si mama. Anong limitation? Yan, halimbawa, hindi pwedeng gumimik na sobrang gabing-gabi na, masyadong late na. Tapos paalam pa rin palagi Magpapaalam kung pa. lalabas po. Tapos mag-update kung nasaan ka, kung sinong kasama mo. Strict ba si mami na bawal ka munang Ay, mag-girlfriend hindi ng naman. bata? Hindi naman. po Pwede ganun. naman siyang mag-girlfriend nun. Kasi ilang taon ka nun, naging girlfriend mo si Bianca, di ba? Oh, ilan taon Mga siya nun? 15, Mga 16 siguro. Oh, anong in-advise mo sa kanya nung nag-girlfriend siya? Mag-enjoy lang kayo. Gawin nyo lang inspiration yung isa't isa. Paano mo malalaman, mami, kapag heartbroken si Miguel? Ay, nako. Yung unang... natawa na. Okay, natatawa ko nung unang heartbreak niya. Si Barbie Fortesa pala. Ayan na. Ayun Talagang sinabi na. ng mami na heartbreak siya doon. Alam, Bakit siya na heartbreak? Talagang batang-bata pa talaga siya noon, 15, 16. 15, okay. Yung Naalala mga 14 to. Yes, naalala ko nagkasalubong kami sa hagdan. Naalala Sabi ko niya, to, naalala ko to. Mami, nag-break na kami. Tapos umiyak Sabi ako. niya, umiyak siya. Oo, Mami, nag-break na kami. Tapos, sila ni Buti Barbie hindi ka nun. natatawa nun, ba? Natatawa ako, kanuwento ko nga agad sa mother ko, sa biyanan ko. Ano sinabi mo nung umiyak na yung anak mo at 15? Wala, sabi ko, Okay lang talaga? Gumanon lang. Sabi niya, okay na to. Nga, serious sinabi, ano? Anong in-advise mo sa kanya nung umiiyak siya? Hindi naman seryosohan eh. Wala. Parang wala lang. Pagkatapos yung umiyak nun, naglalaro na ulit ng Hindi naman. Pero ngayon that you are 26 years old, mas medyo mature ka na and you've gone through experiences in showbiz and in life, mas nare-realize mo na kung ano yung mga gusto mo at hindi mo gusto sa isang babae, di ba? Laking bagay din po ng personality para sa akin, lalo na sa relationship namin ngayon ni Isabel. Kasi feeling ko yun yung kaya solid yung relationship namin ngayon dahil sa personality niya and personality ko po, sobrang swak namin. Pag ba halimbawa, mag-girlfriend siya, nagpapaalam siya sa'yo? Hindi. Malalaman mo na lang. Oo. Papakilala na lang niya. Alam mo na yun. Alam Alam na ko- kagad ng nanay Kasi yun. sa ulo ko ng mga galawan niya eh. Saan ka pinaka nahirapan sa showbiz? Siguro yung maranasan yung normal na buhay. I mean, hindi naman po ako ganun kasikat talaga. Kaya yun, gusto kong mamuhay ng simple. Kaya ako nagta-travel ng solo, backpacking sa ibang bansa para at least ma-experience kong mag-commute, ma-experience kong bumili-bili sa bangketa. Hindi artista yung trabaho mo. Hindi artista yung trato sa akin ng mga tao. Minsan, naiilang po ako pag ganun eh. Parang pag may special treatment dahil alam nilang artista ako, parang, huwag nyo nang tratuin ganyan. Parang, Kaya ayaw niyang binibidyohan ko siya eh. Oo nga. Paano ba Naiinis nangyari siya. doon, Mami? Naiinis Bakit siya. biglang nag-video ka na, tapos naging social media Gusto ko. star ka na? Ayan na. Ay, nagagalit siya. Kasi syempre, Mami naman huwag mo na akong kuhaan. Ito na nga yung pahinga ko eh. Sabi ko, saglit lang naman. Tapos, pupayag din naman ako. pumapayag din naman siya. Tapos yun, na-discover ko na mas papatok pala ako sa mga viewers pag magluluto ako. So kahit wala na siya, okay lang. Ako Asa rin sabi nanay? sa'yo nun, yung Tapos cooking. sabi niya, Mami, mag-focus ka na lang sa kung anong gusto mong gawin. Like pagluluto, mahilig kang magluto. Yun ang videohan mo. Pero nung una ba, medyo ano ka,
ilang ka na nag-social media, mami mo? Hindi naman po. Naalala ko kasi nung pandemic or tail end ng pandemic, gumagawa pa talaga kami ng mga parang skits kasama yung kapatid ko. Parang, kunyari, kekengkoy kami, Mami, anong ulam ngayon? Ganyan. Tapos sasagot si Mami, magluluto siya. So, hindi naman Pero po ako ako nailang. Nailang lang ako, kunyari, minsan galing taping, tas gigising ako, syempre, puyat-puyat pa, nakapambahay. Tapos pagpapasok ko, naka-video agad. Mamaya. Nahihiya ako. Mami, wag mo ipopost yan ha, pero ipopost ko pa din. Bakit Kaya, mga ganyan? kaya minsan kakain ako, nakayuko na lang kasi nahiya ako. Nahiya siya. Kwento na, hayaan mo na, Miggy. Saglit lang naman, 5 seconds lang. So, paano Pero- niyo describe yung dynamics yung dalawa bilang nanay at anak? Parang mas masaya kami ngayon eh. Parang Kumbaga parang nagkakaroon tayo ng bonding, ano? before, mother and son ng relationship namin. Pero ngayon, pumapasok na yung para kaming may teamwork na pagdating sa content creation, syempre sa mga gastusin sa bahay, ako nagsusupport na rin po ako. So, hindi na lang siya mother and son, kumbaga may tulungan na rin po para sa isa't isa. Paano niyo hinahandle yung public misconception? Kasi parang pinapapasok niyo sila sa bahay ninyo pag pinapakita niyo yung mga intimate moments. Actually, wait lang mami, isa yan sa mga hesitations ko kung bakit, nailang din ako, at some point, nailang din po akong pumasok si mami sa Talaga? sa pagiging artista. Kasi gusto ko yung private life ko sana is private lang. Pero kung masaya si mami doon, and kikita rin naman siya doon, tapos nag-enjoy siya, and makikilala siya, nag-decide ako na, sige, okay na, why not? Basta ako na bahala mag-limit din kung anong pwedeng ipakita. Yari, for example, yung kwarto ko, bawal ipakita sa... Basta mami, pwede ka mag-video, wag ka lang dito sa room ko. Siyempre, Siya naman ang may boundaries. And ano naman, nung una may mga bashers, syempre, may na-hurt ako minsan sa mga sinasabi nila. Sabi rin ni Miguel, hayaan mo na mami, wag mo nang pansinin yung mga yan. Pero alam mo, it takes a lot of maturity to accept kung ano yung magpapasaya sa magulang mo at sa nanay mo. Kasi kung tayo lang, naalala ko din yan meron tayong mga, please, huwag mo nang gawin yan para sa akin. And then, naalala ko si Ate Small, nung in-interview ko siya, her whole family was against her vlogging. Tapos nalungkot daw siya kasi parang sabi niya, pag sila, sinusuportahan ko yung gusto nila, pero pag gusto ko, parang hindi sila supportive. Tapos na-realize ko, nung sinabi mo sa mami mo, na gusto mo mag-artista ng 5 years old. Walang sabi-sabi, kahit buntis ang mami mo, sinamahan ka niya, pumila siya sa Starstruck para matupad mo yung dreams mo. Naiyak ako. Di ba? Ayan. Alam mo na, As an emotional mother. magpa-video ka na sa akin, ha? Hindi, papavideo naman. Hindi, kasi parang na-realize ko na nung sinabi mo sa mami mo, walang problema, gusto mo yan. Kahit buntis ako, nahihirapan ako, hindi ako makahinga. Ang laki ng tiyan ko, ang hirap Naalala pumila. ko talaga. Sinamahan ka niya kasi nakita niya ito ang magpapasaya sa anak ko. So, nung time naman na nakita niya na parang ito naman ang magpapasaya sa akin, it takes a lot of maturity for a child or for a son to say, sige, susuportahan kita. Sige, mami, kung diyan ka masaya. Naiyak na si mami. O sige, mami, kung masaya ka nagbe-video, sige, hindi na kita pagbabawalan mag-video. Pero alam ko yung feeling na ganun kasi nung nagbe-video-video din ang mami ko, ayaw din namin. Kasi parang feeling natin, trabaho na namin yan, mami. Kasi feeling ko, pag panganay, masakit sa atin makita na may sinasabi sa magulang natin. Lang in the Naiyak lang beginning. ako kasi, di ba, parang, yun lagi ako nag-ano sa kanya na, sige na, sumama ka na sa video. Pero eventually, naiintindihan ko naman, pag may time, hindi ko matandaan kung kailan exactly. Siguro, pakunti-kunti, hanggang sa nakasanayan ko na pag nagbe-video. Pero hanggang ngayon, minsan, Ilang pa rin. umiiwas pa rin naman. Not all Iwas the time. pa din siya. Meron pa rin tayo. Not all the time. Kasi minsan pag bagong gising Pag bagong gising. Oo, naintindihan ko naman yun. Paano yung kapatid mo tsaka yung daddy mo? Kamusta sila dito sa content creation na ginagawa ni Okay mami? naman. Support Full naman support. Full si- support. Lalo na po yung bunso. Bunso, kasi siya yung aking videographer, yung editor ko siya. Siya ang full support Secretary ko pala rin siya. talaga. Wow! Driver ko din siya. Kaya madalas talaga kami magkasama. Tapos, syempre, medyo na-inspired din siya kay mami mag-content creation. So,
gumagawa na rin siya ng mga sarili niyang contents. Iniiram niya yung motor ko, tapos ride lang siya. kung Motovlogging saan-saan. naman Motovlogging siya. Na-inspire daw siya sa akin. Anong pinaka-paborito mong niluluto sa'yo ng mami mo? Kalderetang spare ribs. Pero yun talaga ang pinakamasarap niyang niluluto? Marami pong masarap, pero Top yun 3 mo? talaga yung top 3 ko, kalderetang spare ribs. Oh. Ang dessert ko, leche flan. The best. Talagang... Sa mami mo? Oo, as in, kunyari pupunta ako kung saan-saang lugar, tapos titikman ko, Nakakatawa na ba ng puso? tapos, As a touch mother si mami. Pinakamasarap na leche flan kay mami. tapos titikim ako, mas masarap pa rin yung kay mami. Tapos lagi ko siyang dinadala, hindi naman lagi, pag may leche flan sa bahay, dadala ko kahit pa isa-isang tray. Minsan magre-request ako, Mami, gawa nga po ng leche flan, dadalhin ko sa AOS, sa All Out Sundays. Minsan, sinasabi ko sa kanya, gawa siya, dadalhin ko sa taping kasi ang sarap po talaga. Grabe naman yung ang Hindi, sarap. promise, walang Baka i-business mo na dapat yan, mami. Sabi niya nga. Baka i-online mo na. Oo. Ay, Yellow basket sinasabi nga na yan. niya sa akin. Pero, paano nakatulong yung social media sa relationship ninyo ngayon as mother and son? Siguro mas yung understanding po sa isa't isa. Yun. Ngayon, napapakita ko yung support ko kay mami na hindi ko alam kung paano ko ipapakita before. Parang understanding At saka- kung sino talaga si mami and understanding namin sa isa't isa. Ayun. At saka ayun, nakakasama na ako sa guestings niya. Oo nga, ito. Parang first time nyo. First po ni mami. Cute! Ang cute Ganito naman. palang feeling. Pero ako kasi gustong-gusto ko din na, halimbawa may artista, gusto ko din ino-honor yung mga tao behind the success of a celebrity. Sa'yo yung nanay mo. Kasi kung sino ka man ngayon bilang isang tao, bilang isang artista, bilang isang kaibigan, anak, malaking bahagi niyan yung nanay mo. This is also a nice way of honoring your mom for all the years that she has supported you. And now, you're also supporting her. Give and take relationship naman talaga dapat. Oo. Sobrang thankful ako na pinalaki nila akong ganito. Gantong tao ako lumaki. Actually, hindi pa nga artista eh. Mas proud ako kung sino si Miguel sa totoong buhay, hindi bilang artista. Ikaw, Mami, what are you most grateful for in your life right now? Family ko, sila ang aking inspiration. And grateful ako kasi nagkaroon ako ng family na nandyan sumusuporta sa akin. And grateful talaga ako dahil mababait yung mga anak ko. Hindi nila ako binigyan ng sakit sa ulo. Wala akong matandaan na sumakit yung ulo ko sa kanilang magkapatid. Kaya grateful talaga ako kay Lord. Ikaw naman, ano yung isang bagay na ipinagpapasalamat mo sa nanay mo? Yung effort niya na magpakananay sa amin, na lulutuan niya kami ng pagkain, ganyan. Kasi hindi biro yun eh, di ba? Parang kung magiging nanay ka, full-time job siya, hindi lang po siya. Kailangan ng tutukan yung anak. Yun, doon ako thankful sa effort niya simula nung bata ako. Hanggang ngayon natutukan kami na magpakananay. Kahit na ako minsan busy, tapos uwi ako, hindi niya nakakalimutang magpakananay sa amin. Saan mo ba siya pinagli? Sardinas. Ah, Sardi. sardinas lang pala para gumawa ko ng ganyan. Kung buntis ka, mag-sardinas ka na. Miguel Tan Felix ang anak mo. Sabi Yung nga pala. nila, nasan yung sardinas? Sinabi ko sa kaibigan, sardinas ang pinagli. Saan yung sardinas sa'yo? Sabi ko, may ligaw sumiksik sa mga masisikip. Ayun. Cute naman. Ah.